Okay, so good evening everyone. Good evening po. Pa-audio check muna tayo. Ayan, so good evening, good evening. Naririnig po ba ako? Okay, so good evening. So bago tayo mag-start sa ating special session, please bring out initiative paper. Ayan, okay, so bring out initiative paper and let's have a short cerebral aerobics bago tayo mag-start. Yes, pag ako yung lecturer, may quiz tayo. Ayan, so ready na po ba kayo? So, tatlo lamang yung ating i-discuss ngayong gabi or actually dalawa lang dapat yan. Kasi every night dapat dala-dalawa lang para hindi ma-overload. Okay, kung ready na po yung papel nyo tsaka ballpen ninyo, no? Number 1 question po tayo. So, lahat po ng aking itatanong sana ay natapos nyo or natutunan nyo sa mga previous lectures ninyo. I hope na-discuss po itong mga to. Ayan, kung ready na, so isulat po yung tamang sagot sa papel ninyo and i-correct natin yan after natin ng number 10. Okay, number 1. Based on the RA 9173, which section can the nurse find her legitimate functions? Number 1, based on RA 9173, which section can the nurse find her legitimate functions? Sang sections po ng ating RA 9173 where you can find your legitimate function as a nurse. Okay, walang magsusulat ng sagot sa ating chat box. Sa papel dapat. Next, number 2. Who determines the scope of nursing board examination? Number 2. Who determines the scope of nursing board examination? Number 2. Who determines the scope of nursing board examinations? Okay, number 3. To be a member of the faculty in a College of Nursing, teaching professional courses, the officer must have how many years of clinical practice in their field of specialization? Okay, wait lang po. How many years daw po of experience para makapagturo ka? Again, ulitin ko, to be a member of faculty na College of Nursing, teaching professional courses, the professional or the officer must have how many years of clinical practice in the field of specialization? Ilan dapat ang years of practice mo para maging CI ka? Next, number 4. To be qualified as nurse manager or supervisor, you must possess how many units in management and administration courses at the graduate level? So, how many units po ang requirement para maging nurse manager ka or supervisor nurse ka? Units. Okay, number 5. What is the most common causative agent causing sepsis? Number 5. What is the most common causative agent causing sepsis? What is the most common causative agent causing sepsis? Next, number 6. What is the name of the causative agent causing nosocomial infection? Specific name of the agent po ha. What is the name of the causative agent causing nosocomial infection? Number 6. Yan. Number 7. What is the normal cardiac output of an adult male? Number 7. What is the normal cardiac output of adult male? Number 7 is an actual board question. Number 8.
What is the priority management of a patient with SIAD or the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone? What is the priority management for a patient diagnosed with SIAD or the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone? What is the priority management? Number 9. What structure produces adrenocorticotropic hormone? What structure produces adrenocorticotropic hormone? Number 9. And last, number 10. When is the best time to take levothyroxine in a patient with hypothyroidism? When is the best time to take levothyroxine drug in a patient with hypothyroidism? Ayan, okay. So, pa-confirm ako kung natapos nyo po. 1 to 10, okay na? Nakasagot po ba? Ang passing score natin dyan is 6. 6 ang passing score natin. Okay, number 1. Based on the RA 9173, which section can you find your legitimate functions? Saan pa natin makikita yung ating scope of practice? The answer is section 28. O wag nyo kakalimutan yan, napaka-importante niyan. So, every nurses in the Philippines should know the section 28 of RA 9173. Kasi pag may ginawa ka dyan, beyond your scope of limitation, you can be charged of malpractice. So, section 28 ang sagot. Number 2, who determines the scope of nursing board examination? O who determines the scope of nursing board examination? Sagot natin is the Board of Nursing or the Professional Regulatory Board of Nursing. Yeah, PON. Number 3, to be a member of faculty in a College of Nursing, they must have how many years of clinical practice in their field of specialization? Mali. Not 5 years, it should only be 1 year. 1 year only. At least 1 year lang. Yung 5 years, that is for your chief nurse position. Pag mag-chief nurse ka, 5 years yun. Okay, next, kapag supervisor ka lang or nurse manager, that is 2 years. Number 4, to be qualified as nurse manager or supervisor, how many units in management administration courses at the graduate level they should have? They should have at least how many units daw? Answer is 9 units. Kasi ang tanong po ay nurse supervisor or manager. 9 units only. Yan, 9 units lang. Daming mali ah. Number 5. What is the most common causative agent causing sepsis? What is the most common causative agent causing sepsis? Ang sagot ay bacteria. Bacteria is the most common causative agent causing sepsis. Yan, bacteria. Number 6. What is the name of the causative agent causing nosocomial infection? What is the name of the causative agent that causes nosocomial infection? Ang tamang sagot ay Escherichia coli or the E. coli bacteria. Yes, kasi ang number 1 nosocomial infection is your catheter-acquired urinary tract infection. Yan. CAUTI po kasi yung ating number 1 na nosocomial infection. Number 7, what is the normal cardiac output of adult male patient? What is the normal cardiac output of adult male? Nasa actual board exam po ito. Ang sagot natin ay 4 to 8 liters per minute. 4 to 8 liters per minute. Pero as an average po sa adult in human, 5 to 6 yun. Yan, 5 to 6 average. Pero kapag specific yung tanong, 4 to 8 po ang sagot natin. Okay, number 8. What is the priority management for a patient diagnosed with SIAD? Sino ba tong SIAD na to? Ito yung hindi nakakaihi. So, nagkakaroon siya ng fluid overload. Yan. So, ang sagot natin ay fluid restriction. Always remember, restrict fluid for a patient with SIAD.
Next, number 9, what structure produces your adrenocorticotropic hormone, ACTH? Sagot natin, pituitary gland. Yan, pituitary gland or the anterior pituitary gland. Yes. And number 10, when is the best time to take your levothyroxine in a patient with hypothyroidism? O, last number po bago tayo mag-start. Okay, very good. It should be taken early in the morning before breakfast. Yan, early in the morning before breakfast. Passing score natin dyan is 6. Kamusta ang score ninyo? Ilang araw ko din kayong hindi na 7. Wow, 8. Okay, very good. Okay, so ayan. Dapat naka 6. Kapag less than 6 ang nakuha ninyo, yan. So kailangan nyo pang mag-double time kasi February is your board exam. Yan. Okay, so meron tayo ditong prepared na lecture topics. Special session kapag ako magle-lecture, ito po yung aking may tuturo. Yan. So ngayong gabi, ang napili kong i-discuss sa inyo is about your heart conditions kasi alam naman natin, no, number 1 cause of death in the Philippines is heart diseases. Yan. Di ko alam kung na-discuss na po ito sa inyong cardio. Pero okay lang, basta maulit. Okay, so last November board exam, so lumabas po itong si premature ventricular contractions. Yan. So makinig po tayo. Ayan. So recording na po ba? Nakikita po ba yung recording dyan? Yeah, recording. Okay, recording siya. Okay, so sabi dito, premature ventricular contraction. So pag sinabi nating premature ventricular contraction, premature, from the word premature, yan. So ano bang ibig sabihin ng premature? There is preceding beats. So meaning to say, kapag sinabi po nating contraction of the heart, what makes your heart to contract? Ano po yung nagproduce ng heartbeat? Anyone from you, what is the natural pacemaker of the heart? Anyone from the group, what is the natural pacemaker of the heart? Wala akong nakikita. Okay, very good. It's your SA node, di ba? So, si SA node dapat ang magpapakontract sa ating puso. Okay? Pero kapag merong ang PVC, ano ang nagpapakontract sa puso mo kapag may PVC ka? It's the Purkinje fiber. Yan. So, pag tinanong ka anong affected po na part ng puso mo, bakit nagkakaroon ka ng premature ventricular contraction, ang sagot natin ay Purkinje fibers po. Yan. So yung ating Purkinje fiber, nagko-contract po siya preceding the contraction of your SA node. Yung SA node talaga yung nagproduce ng normal heartbeat sa puso natin. So what is the resting heart rate? Or what is the normal resting heart rate of an individual? Ang resting heart rate natin ay 60 to 100, diba? Dapat 60 to 100 lamang po ito. So pag tinanong po kayo about sa PVC or sa ating premature ventricular complexes, una nyong iisipin dito is the word palpitation. Yan. So lahat pwede magkaroon ng palpitation or fast heart rate. So pag nagpapalpitate ka, ang tawag mo sa palpitation na yon ay premature ventricular contraction. So it is just a benign condition. Pero kapag palagi po nangyayari yung ating PVC or madalas ka nagkakaroon ng palpitation, it can also lead to your more severe cardiac problems po, katulad ng heart failure, heart attacks, yun. So, medyo delikado din po siya kapag palagi nangyayari yung ating PVC. So, what is PVC? PVC is an early beat originating from the ventricles of your heart. Yan. So, dalawa po yung ventricles sa puso natin. We have your right ventricle at saka yung ating left ventricle. So, pag sinabi natin ventricle, so that is the chamber of the heart to pump blood towards our body organs po. Yun yung ating ventricles. Yan. So pag sinabi naman nating atria kasi, atria is the receiving chamber of your blood. So pag sinabing receiving chamber, atria. Pag sinabing pumping chamber, that is your ventricles. So magkakalimutan yun. Okay? So yung ating ventricles nasa baba ng puso, yung atria nasa taas ng puso. Yan. So paano masasabi na ito po ay PVC? Yan. So pag meron kang PVC, there is a wide
and bizarre QRS in your ECG tracing, and the absence of your P wave before your PVC. So wala po siyang P wave. So pag sinabi po natin premature ventricular contraction, ano po yung absent sa kanyang ECG trace? We have your letter P for letter P. It's the P wave. The absence of your P wave po. Okay? Again, so pag sinabing PVC, ano pong isipin natin? Palpitations or extra heartbeats. Okay, benign or life-threatening. Benign lang siya. So any one of us, pwede pong magkaroon ng PVC. But it can oftenly triggered by 3H. Ito po yung ating most common triggering factors ng ating palpitations. Number 1, hypoxia. Kunwari, kung ikaw po ay merong hypoxia, I want to emphasize this one kasi sa NCLEX kasi minsan nililito ka ng exam question din sa NCLEX, no? Nakita ko rin to sa NCLEX dati. Merong option doon dati ng hypoxemia. Magkaiba yung hypoxia sa hypoxemia. Pag hypoxemia, hindi po yon triggering factor ng PVC. Ang triggering factor ng PVC ay hypoxia. So, paano malalaman na ang isang pasyente ay merong hypoxia? What is the earliest manifestation of hypoxia? The earliest manifestation of hypoxia is your restlessness and irritability. Or, other word is increasing apprehension. Okay, huwag niyo kakalimutan yun, lumalabas din yun sa NP4. Paano mo daw malalaman na meron siyang decreased oxygen or hypoxia? Pag sinabing hypoxia, there is a decreased oxygen in the body tissues na. Not only in your blood, kundi nasa body tissues mo na siya. So example, body tissues mo sa brain mo, yan. So pag ikaw ay nagde-decrease ng oxygen sa inyong body tissues, like your vital organs, like your brain, so pwede magkaroon ng restlessness or irritability yung patient. That is your first sign of hypoxia. Yan. And hypoxia can cause PVC. Yan, can cause PVC. So kapag ikaw ay anemic, possible din magkaroon ka ng palpitation. Okay? So pag lagi ka nagpapalpitate, possible baka mababa ang hemoglobin mo, kasi yung hemoglobin natin, sila yung nagkikarry ng oxygen sa ating mga body tissues. So pwedeng factor din yon ng ating PVC. Then, ano pa yung ating other H that can trigger your PVC? Ang sagot natin ay hypokalemia. Lumabas po ito sa board exam. Ano daw ang possible na nag-cause ng PVC sa patient natin? Ang sagot natin is hypokalemia. So actually, yung ating PVC pwede po siyang mangyari both in hypokalemic and hyperkalemic condition. But more triggered po siya kapag ikaw ay merong hypokalemia. So by the way, nurses, pag sinabing hypokalemia, it is the decrease in potassium in your blood. So what should be the normal value of potassium in our blood? Ano daw dapat ang normal na potassium level sa blood ng isang tao? It should be 3.5 to 5.0. Tama? 3.5 to 5.0 milli-equivalent per liters po or mEq per liter. So dapat ganun yung ating potassium level sa ating dugo. Kasi pag mababa din ang potassium mo, magpapalpitate din yung puso mo. Yan. Or pag mataas masyado ang potassium mo, magpapalpitate din yung puso mo. Tanong, is PVC is a form of arrhythmia? Yes or no? Arrhythmia po ba ang PVC? Yes. Tama? So alam naman natin na basta meron kang electrolyte imbalance, always check your cardiac rates yan or ECG tracing. Kailangan naka-trace po yung ating cardiac rhythms kasi pwede magkaroon siya ng mga PVC, ventricular tachycardia, and the ventricular fibrillation. Yun yung nakakamatay yung dalawa, VTAC tsaka VFib. So kapag ikaw po ay merong hypokalemia, so you are very prone to PVC, VTAC, at saka VFib. Yung tatlong yun, ventricular fibrillation, tsaka ventricular tachycardia. And actually, lumabas din yung last November board exam. Tinanong ko ano yung magiging complication ng ating PVC. Marami nagkamali kasi ang sinagot nila is heart block agad yung sinagot nila. Which is, ang pinaka-common complication ng PVC natin is the VTAC and the VFib. VTAC and the VFib po. Okay, huwag nyo kakalimutan yun. Lumabas yan last November and possible pwede maulit-ulit yan kung mababa yung ma-examine sa nakakuha sa tanong na yan. Okay? So pag yung tanong is mahirap at konti lamang yung nakatama sa tanong na yon, minsan inuulit nila yung mga questions na yon. Okay? So tandaan nyo ha,
So what can often cause your PVC? Hypokalemia. Yan, hypokalemia. Ayun. And heart failure and also with your MI. So again, so with your PVC, it can triggered by 3H, hypoxia, hypokalemia, and your heart failure. So ayan, lumabas po yan sa exam. Okay, so other causes of your PVC, number 1, again, sabi natin kanina, hypoxia. Number 2, hypokalemia or other electrolyte imbalance like your potassium, magnesium, and your calcium. So these electrolytes are essential for your heart contraction po. Potassium, magnesium, tsaka si calcium. Yan. So sino po dito yung, anong electrolyte yung responsible for your pumping of your blood? Pumping of blood in the heart. Sagot natin is potassium. P for pumping. How about contraction of the heart? It's your calcium. Yan. Pag sinabing contraction, calcium. C for contraction and K for potassium for pumping of blood. Yan. Next, other cause of your PVC is your hypervolemia. So pag sinabing hypervolemia, excess fluid. Yan. So pag meron kang fluid excess, pwede ka rin magkaroon ng PVC or palpitation. Ano pa? Cardiac ischemia or MI, myocardial infarction. Yan. By the way, kapag meron pong cardiac ischemia yung patient natin, aside sa ating PVCs na makikita sa ECG tracing niya, ano pa yung pinaka-prominent sign of cardiac ischemia in the ECG of your patient? Ano yung most prominent ECG tracing kapag meron siyang cardiac ischemia? Anyone? Ischemia. T-wave inversion. Yan. Pag sinabi po nating cardiac ischemia, meron siyang T-wave inversion. Kapag sinabi naman nating MI, meron siyang ST elevation. Again, pag sinabing ischemia, anong meron? T-wave. Yan. How about MI? Meron siyang ST elevation. Yan. Okay, so wag kakalimutan yung mga cue natin ha. Pag sinabing cardiac ischemia, like in your angina pectoris, meron siyang T-wave inversion. Pero kapag sinabi nating MI na, meron na siyang ST elevation. Yan. And possible na magkaroon ka din ng palpitation kapag meron kang overstimulated thyroid gland. And that is the condition known as your hyperthyroidism. Yan. So pag meron kang hyperthyroidism, you are very prone to palpitations kasi alam naman natin that one of the most common signs and symptoms of your hyperthyroidism is palpitation also, di ba? Bukod sa ating heat intolerance at saka yung ating heat intolerance at saka yung ating irritability and nervousness, so meron din siyang palpitation. Ang tawag natin sa palpitation niya is your PVCs. Yeah. And kapag meron tayong fever, so isipin mo lahat ng mga bagay-bagay na pwede magpabilis ng tibok ng puso mo. So, overstimulation of your thyroid gland, your fever, ano pa, kapag ikaw ay merong catecholamine surge. So, pag sinabi natin catecholamine surge, ito yung fight and flight response natin. Kapag nag-release po yung ating adrenal medulla, kapag nag-release yung adrenal medulla natin ng ating mga noradrenaline hormones like your epinephrine tsaka norepinephrine, so tumataas po yung ating pulse or yung ating heart rate. At yun yung tinatawag natin na palpitation. Yan. So, saang stage yun? Kasi lumabas din pala yun sa NP5 last November. Kapag meron kang catecholamine surge or nagkakaroon kang fight and flight response, anong stage yun ng ating stress or anxiety response? Nasa alarm stage po yun. Huwag nyo kakalimutan ha. Sa alarm stage, tumataas po yung ating mga adrenaline hormones like your norepinephrine tsaka epinephrine. At alam naman natin kapag tumaas yung dalawang yan, bumibilis ang tibok ng puso natin at saka yung ating blood pressure. Yan lahat tumataas. Yung vital signs mo tumataas kapag meron kang catecholamine surge. Yan. Next, fatigue. Fatigue can also cause your PVC. Kunwari, wala kang tulog. So, kapag ang tulog mo is less than 5 hours a day lang, kunwari sa gabi, nakaka 4 hours ka lang, 3 hours ka lang. So, expect mo yan during the daytime of the next day, magkakaroon ka ng palpitations dyan. So, kadalasan nangyari yan, kapag kulang ka sa tulog, ano pa, stress yung katawan mo, meron kang anxiety or nervousness, or kakatapos mo lang mag-exercise. So,
Benign lamang po yun kapag yun yung reason ng ating PVCs yan. Benign lamang po yun kapag ito po yung reason of PVC natin. Yung nag-exercise ka lang, yan. Ikaw ay may pain. So yun yun. Normal lang talaga na mag-increase yung heart rate mo. And foods, yan. Ano mga pagkain na iwasan natin para hindi po tayo mag-palpitate? So we have here your caffeine, chocolates, tea. Even green teas po nakakapalpitate din po yan kasi meron din po siyang caffeine content. Yan. So, bawal po yung mga caffeinated products natin. So, lumabas dati sa board exam, ano nga yung ating coffee which has the highest caffeine content? Alam niyo po ba yon? What type of coffee has the highest caffeine content daw? Is it the instant coffee, blend coffee, or the brewed coffee? Brewed coffee, di ba? So, yun yung pinakamataas yung kanyang caffeine content. So, bawal yung kape. Any form of caffeinated beverages, bawal po kapag meron kang palpitations or PVC. Usually yun, mga chocolate, caffeine. Kung ikaw po ay mahilig uminom ng mga chocolates, piliin mo yung Ovaltine kasi yung Ovaltine mababa lang sa caffeine yun. Yan. Unlike sa mga other forms of chocolate, mataas din yung caffeine content niya from cocoa. Yan. And some tea also has a caffeine contents din. So hindi rin okay yung tea. Unless kung green tea yan, yun yung pinaka-the best na tea natin. Kapag sinabing tea, that is the green tea, yan yung pinaka-the best natin. And energy drinks, sa mga mahilig po dyan uminom ng mga Cobra drinks, mga ano pa yung Sting, bawal po yun. Okay? Ano pa yung alam ninyong food stimulants? Yung mga foods na merong allicin. Example dyan, garlic. Garlic, onion, nakakapalpitate po ito. So, iwasan mo kapag na-diagnose ka pong merong PVC. Garlic, onion, bawal po yung mga yan kapag ikaw po ay merong PVC. Yan. And syempre, alcohol, bawal yan. And drugs. Ano yung mga drugs na pwede mag-cause ng palpitation? Ito yung mga amphetamines, yan. Okay, amphetamines can also increase your heart rate. Yan, amphetamines, mga dangerous drugs natin, mga amphetamines, mga methamphetamines, yun, mga bawal po yung mga yun. And some drugs like your diuretics and kapag nagkaroon ka ng digoxin toxicity. So, digoxin per se cannot lead to PVC. But if your digoxin level in your blood exceeds the normal value or the therapeutic level, it can lead to your PVC. So para hindi ka magkaroon ng PVC, you should always assess the level of your digox in your blood before administering your next dose. So, ano po ba yung pinaka-important vital sign na chine-check natin lagi sa ating mga patient bago tayo nagbibigay ng digoxin? Digat ito yung heart rate. Yes or no? Digat heart rate po yung dapat natin i-check bago tayo magbigay ng digoxin. O lumalabas din po yun ha. So, huwag nyo kakalimutan. What heart rate will withhold the administration of digoxin? Anong heart rate po yung magwi-withhold sa digoxin administration natin? If the heart rate is less than 60. Okay, wag niyo kakalimutan. Pag less than 60 po yung kanyang heart rate, wag mong ibigay yung kanyang digoxin kasi hindi mo na madedetermine kapag nagkaroon siya ng toxicity. Yun. Okay, less than 60. Okay, very good po. Ayun, so what is the therapeutic level of digoxin in the blood para hindi ka magkaroon ng PVC? Kailangan ang digoxin sa blood mo, there should only 0.5 to 2 nanograms. Okay? 0.5 to 2 nanograms dapat yung digoxin sa dugo mo. Kasi pag more than 2 na yung digoxin mo sa inyong blood, it can lead now to your toxicity. And number one sign of digoxin toxicity is it's your GI manifestation like your nausea and vomiting and anorexia. Yun yung ating tatandaan. Okay, nausea, vomiting, anorexia, and visual disturbances. Okay? Again, ano daw po yung mga early sign of your ano daw po yung ating early sign of digoxin toxicity? Digestive manifestation po. Digestive system manifestation muna tayo. Like for example, anorexia or the loss of appetite, then nausea and vomiting. Then kapag wala po yun, ang sagot natin ay visual disturbances.
Okay, disturbances in your vision. Usually, kadalasan kapag may digoxin toxicity yung pasyente natin, they will oftenly complain presence of green halos around the lights. Pag nakakita po sila ng mga green halos, that is a sign of digoxin toxicity. So, ayun. Okay? Nakuha po? So, para makorek po yung PVC, okay? Para makorek natin yung PVC caused by digoxin toxicity, you should administer immediately the antidote of your toxicity. And what should be the antidote of digoxin toxicity? What is the name of the antidote of digoxin toxicity? Sagot natin ay Digifab. Anong pangalan ng gamot? Digifab. Okay? Para mapababa yung digoxin level sa dugo niya, administer your antidote for your digoxin toxicity. And the name of the drug is the Digifab. Yeah, Digifab. Yan, Digifab is the correct answer kapag lumabas sa exam. Okay, naintindihan po ba yung ating yung ating premature ventricular contraction or the palpitation lang? O di ba kapag na-encounter niyo sa board exam yan, parang bagong pandinig, no? Pero kapag pag-aaralan mo yung PVC, palpitation lang pala. Okay, palpitation lang pala ang ating PVC. So there are different types of your PVC. We have your bigemini, trigemini, quadrigemini, couplet, at saka triplet. And ang lumabas na sa board exam ay yung bigemini PVC natin. So pag sinabi natin bigemini PVC, there is an alternating PVC every other beat. Okay? Every other beat or every other heartbeat, meron pong PVC nagaganap. Ang tawag natin doon ay bigemini PVC. Yan, bigemini po ang tawag doon. Ano naman yung trigemini? Every third beat is a PVC. Yan. Lab-dub PVC. Lab-dub PVC. Lab-dub PVC. So that is short. Every third beat is a PVC. Okay? Again, so we have your bigemini, alternating PVC every other beat. Lumabas na po yan sa board exam. Trigemini, every third beat kasi tri. Every third beat is a PVC trigemini. Every fourth beat is a PVC quadrigemini. O, madali lang tandaan. So every third beat is a PVC trigemini. Every fourth beat is a PVC quadrigemini. Yeah. How about couplet? 2 consecutive PVCs. Kapag magkasunod na PVC ang nakita sa ECG, couplet ang tawag doon. Couplet, magkasunod. Kapag ito naman ay 3 sunod-sunod na PVC bago yung normal heartbeat niya, tawag doon ay triplet PVC. Yun lang. Again, pag sinabing couplet, ilan yung consecutive PVC bago yung normal heartbeat niya? 2. Kapag sinabing triplet, ilan ang PVC niya bago nagkaroon ng normal heartbeat? 3. Okay, so yun yung ating couplet tsaka triplet. Ano lumabas sa board exam? Bigemini. Ano tinanong doon? There's an alternating PVC every other beat. And the answer is bigemini PVC. Yan. Bigemini. If the PVC occurs every third beat, sagot natin dyan is trigemini. Pag third beat. Kapag fourth beat naman ay PVC quadrigemini. Kapag magkasunod na PVC bago normal heartbeat, tawag doon couplet. Kapag 3 sunod-sunod na PVC tapos normal heartbeat, ang sagot doon ay triplet. And your triplet PVC is the most dangerous type of PVC kasi it can lead to your VTAC, ventricular tachycardia. Yan. Again, it can lead to your ventricular tachycardia. So lumabas ito sa board exam, yung complication ng PVC. It's your ventricular tachycardia. Yeah. So what are the signs and symptoms of PVC? Sa early signs and symptoms ng PVC, nagkakaroon ng mild irritability. So, minsan nararamdaman mo parang hindi na pumipitik yung pulso mo. Kunwari, kapag ipapalpate mo yung radial pulse mo, parang may skip beat sensation ka. Yung parang tumigil siya tapos pumitik-pitik na naman siya. Tawag doon ay skip beat sensation. Ano pa? Palpitation. Mabilis yung heart rate mo. More than 100 yung heart rate mo dito. So, minsan nangyayari sa akin yan kapag ako ay hindi nakatulog ng more than 8 hours, yan. Tapos, dati nagkakape ako sa lecture ko, mga 3 times a day ako nakapagkape, minsan sa umaga, sa tanghali, sa hapon nagkakape ako. Doon nagkaroon ako ng mga palpitations or PVCs dati. Oo, nagkakaroon ako ng PVC dati. So, ayun. So, ang reseta ng doktor ko dati, kapag ikaw ay nagkakaroon ng palpitations,
is mag-take ka ng ng beta blocker, sabi niya. Ang reseta niya sa akin dati is tawag dito, Carvedilol, yan. So yung Carvedilol is PRN ko lamang siyang tinitake kapag nagkakaroon ako ng palpitations. Usually nagkakaroon ako ng palpitations kapag kapag nasobran ako sa pagkain na maraming bawang na ganun sa kape. 'Yon. So kapag ikaw ay merong anxiety din, kasi hindi ko alam kung may anxiety din ba ako or ano, kasi nagkakaroon ako ng palpitation minsan eh. So yun yan ha. So pag mabilis yung tibok ng puso mo, yung parang ikaw po ay nararamdaman mo na yung pitik ng puso mo sa dibdib, tapos pag naririnig mo na siya, ang tawag dun is palpitations po. Then nakakahilo. Bakit nakakahilo po yung ating PVC or palpitations? Kasi hindi na po nasusupplyan ng puso mo ng normal oxygen level yung ating mga vital organs like your brain. So, yun yung danger po ng ating PVC. Kapag ikaw ay may PVC at nagkakaroon ng palpitation at nahihilo ka na, tapos merong chest tightness, and dyspnea, go to the emergency room immediately. Tandaan nyo ha, pag nagkakaroon ng palpitation, tapos may chest tightness and difficult of breathing ka na, okay, go to the nearest emergency room immediately. Kasi, pwede pong mamatay ka doon. Yan. Pwede kang mag-cardiac arrest kapag hindi ka nagpunta sa emergency room. Yun. Again, so palpitations, lightheadedness, chest discomfort, and anxiety related to irregular beats. Yan. So yun, kakabang ka, kala mamamatay ka na, ayun. So that is your signs of PVC or palpitation. Usually naramdaman nyo ito kapag first taker ka, no? Mararamdaman mo ito kapag first day ng board exam. Yung kapag kaupo mo sa examination seat mo, yan. So medyo mararamdaman mo yung palpitation, yung parang pati yung tenga mo is pumipintig-pintig na siya. So tawag dun is your PVC na po yun. Okay? So medyo nahihilo ka, parang bumibigat yung dibdib mo, tapos nag-anxiety ka na, tawag dun is PVC. Premature ventricular contraction. Yan. Premature ventricular contraction. So kapag meron kang PVC at wala kang dalang gamot, ang una mong gagawin dyan is Valsalva maneuver ka muna. Pag Valsalva maneuver ka muna, yan. So yun yung ating mga first line na intervention kapag meron kang palpitations, no? Try to perform your deep breathing. Yan. Tapos pag Valsalva maneuver ka, yung parang alam mo yung parang magde-defecate ka, yan. So effective din po yun for your palpitations. Wag mo lang gagawin yung ating yung carotid massage, yan. Kasi yung carotid massage kasi, lalo na kapag kayo po ay prone sa stroke, hypertensive ka, wag mong imamassage yung carotid mo just to decrease your heart rate, kasi prone ka naman sa CVA or stroke kapag minassage mo ito. Pero kapag hindi ka naman high risk patient, kung nagpapalpitate ka lang, ang bilis ng tibok ng puso mo, so you can submerge your face in a cold water. Kuha ka ng basin of cold water, tapos 10 to 15 minutes, ilubog mo yung mukha mo doon. Yan. Para bumaba yung inyong heart rate. Yan. Pero pinaka-the best dyan, kapag meron ka ng palpitations caused by PVC, ang first line drug natin ay mga beta blockers. Kasi alam naman natin, nurses, no? Beta blockers can reduce our heart rate po. Yan. It can decrease your heart rate. That is the best treatment for palpitation. Mga beta blocker drugs natin. Yan. So ano ba yung late symptoms ng PVC natin? Okay, for your late symptoms, it can lead to severe hemodynamic compromise like for hypotension, dizziness, and syncope. Pag sinabing syncope po, nawala ka na ng malay kasi hindi na nakahinga yung brain cells mo. Yan. And worsening chest pain, possible ischemia. So possible pong magkaroon ka ng MI dito kapag masyado pong malala yung inyong PVC. Kasi tulad na sabi ko kanina, ang PVC ay pwede mag-lead yan sa VTAC or even VFib. Okay, so sa dalawa po, sa VTAC at saka VFib, sino dito yung pulseless ka na? VTAC po ba or si VFib po? Sino dito yung pulseless ka na? VTAC or VFib? Anyone? Okay, VFib kasi kailangan mo nang i-defibrillate ito kapag may VFib ka, di ba? Yan, VTAC is ventricular tachycardia.
mabilis yung tibok ng puso mo, yung sinasabi ko kanina, lumalagpas ka na ng 100 to 120, so VTAC na po yun. Yan, VTAC na po yun. Okay, so what are the diagnostic tests to diagnose your PVC? Number one is the 12-lead ECG. That is the main test to diagnose your PVC. Doon kasi malalaman mo kung meron siyang premature ventricular contractions. Yan. Kapag na-roll out na po natin na meron nga siyang PVC, we must determine the cause of the PVC. So, paano natin malalaman na ano yung nagkukos ng PVC niya? Check the serum electrolytes. Electrolyte panel check po tayo. Check the potassium, check the magnesium level, and check the calcium level of your blood. Kasi sabi ko nga kanina, pag mababang potassium, magnesium, calcium mo, it can lead to your PVC or palpitation. Ano pa? Check whether the patient is having MI. Why? Kasi di ba alam naman natin, what is the number one sign of MI, nurses? What is the first sign of MI? The earliest sign of MI is your chest pain. Second sign is palpitation, di ba? Huwag niyo kakalimutan yun ha. Number one sign of MI is chest pain. Number two is palpitation. So bakit nagpapalpitate ka? Check the troponin of your patient because if your troponin is elevated, that is a sign of your myocardial infarction po. Nagkakaroon ka ng MI or heart attack kapag tumataas yung troponin mo. And tinanong dati sa exam, sa board exam, ilang oras bago tumaas ang troponin level sa dugo ng pasyente yung nagkakaroon ng MI? Ilang oras po? Within 1 to 3 hours. Okay, very good. Within 1 to 3 hours, that is the earliest cardiac enzyme to be elevated in case of MI. So, is it the most indicative sign of MI? Yes or no? Yan po ba yung most indicative sign na may MI na yung patient natin? Yes. It's not the CKMB, it's the troponin. It's the cardiac troponin of your patient. Pag tamas yung cardiac troponin niya, possible MI na po yun. Or not possible, confirmed MI siya. Kasi yan yung magko-confirm na may MI na yung pasyente mo pag tamas yung troponin niya. So what will only help the diagnosis of MI? It is your CKMB at saka yung ating anong isa? Anong isa natin? LDH. Yeah, yung LDH natin. LDH tsaka CKMB. Yun yung isa pang mag-help para ma-diagnose natin na may MI yung patient natin. But what is the confirmatory? The confirmatory test of your MI is the presence of your troponin yan, in your blood. Next, Holter monitor, Holter monitoring device for frequent PVC para malaman natin ano nagkukos ng kanyang PVC. And the patient is also subjected for echocardiogram. Para saan po yung echocardiogram natin? For the visualization of your heart structures and the valves of your heart. I-check na po yung ating heart structure tsaka yung valves natin. I-check nila, meron ka bang mitral valve stenosis, mga ganyan. So i-check nila yan. Echocardiogram for structural visualization of the structures of the heart and the valvular conditions of the heart. Yan. So nagpapa-echocardiogram din ako. Yan, nagpa-echocardiogram din ako, nagpa-ECG din ako. Pero nakita sa ECG ko normal. Sa echocardiogram ko normal din. So ano nagkukos ng aking PVC? Stress, sabi ng doktor. Yan. Stress daw. So kaya na nagkaroon ng PVC ang isang tao minsan is because of physical and emotional stress. Yan. And drug levels determine the level of digoxin in the blood kasi pag masyadong mataas yung digoxin level mo, it can lead to toxicity. And toxicity of digoxin can lead to PVC. Yan, okay? So again, what is the normal level of digoxin in the blood? 0.5 to, ang sagot natin, 0.5 to 2 nanograms per liter po. Yan, sa restored digoxin. Okay, next. What is the treatment of choice of your PVC? The treatment of choice of your PVC, it depends on the cause of your PVC. Sabi ko kanina, kung ano yung nagkakos ng PVC mo, yun yung i-address mo. Yan, yun yung priority natin. Treat the underlying cause of your PVC. Example, if the cause of your PVC is hypoxia, give oxygen. Okay, give oxygen. If the cause of your PVC is electrolyte imbalance like potassium and magnesium, give potassium and magnesium. Yan. Pero yung potassium natin, administer it slowly. Do not give it via push, no to IV push.
to fast drip, yan. Kailangan siya po ay slowly administered po siya. The best administration of potassium is via your infusion pump. Yan, via infusion pump, that is the best administration of potassium. Yan. Next, stop or avoid stimulants. Avoid caffeine, avoid nicotine, avoid mo lahat ng mga pwedeng mag-stimulate sa'yo. Caffeine, nicotine, lack of sleep, alcohol, yan. Bawal po yon. And assess for presence of myocardial ischemia, check your ECG and troponin level po. Baka naman mamaya, kaya ka nagpapalpitate ay MI na pala yung case mo. Hindi na lang siya basta-basta PVC. Okay? So that is your first line treatment of your PVC to treat the underlying cause of your palpitation po. Yeah. Next, medication. So what are the medication used for the treatment of your PVC? Number 1 dyan, beta blocker po. Huwag kakalimutan, lumabas ito last board exam also. So beta blocker is the first line treatment for symptomatic PVC. Pag nagkakaroon ka ng palpitation, ito po yung first line na treatment natin. Okay, kasi mga beta blockers natin, it has the ability to decrease or reduce your heart rate. Napapababa po kasi ng beta blockers yung heart rate natin. Yan. Next, ano pa? Amiodarone for your patient with PVC which is at risk for ventricular tachycardia. Pag at risk po yung patient natin sa ventricular tachycardia, binibigyan natin is amiodarone. And lidocaine for acute MI with PVC. Pero rarely used lang po yan. Okay? Hindi masyadong nagagamit yung ating lidocaine. Now, pag tinanong kayo sa mga class or classes of anti-arrhythmic drugs natin, meron tayong 5 classes of your anti-arrhythmic drugs. Okay? So, we have here your sodium blockers. That is the class 1. So, yung quinidine at saka yung lidocaine natin, class 1 anti-arrhythmic drug po yan. Ang class 2 natin ay mga beta blockers like yung mga metoprolol tsaka propranolol. Lumabas sa board exam, metoprolol. Yan. Last board exam, lumabas po ito. Ano daw po yung gamot ng ating PVC? Ang sagot natin ay metoprolol. Kasi ang tanong doon is class 2 anti-arrhythmic drug for PVC. Specified po sa tanong, class 2. Yan. So, 2 for meto. Yan. Class 2 for metoprolol. Propranolol. That is the first line. Beta blockers natin. Sa class 3 natin, potassium blockers like your amiodarone. Yan. Potassium blockers po yung amiodarone natin. Ang class 4 natin, calcium blockers like your verapamil at saka diltiazem. And class 5, adenosine, magnesium sulfate at saka digoxin po. Other drugs na po ito. Other anti-arrhythmic drugs. Yan. Again, sodium blocker is class 1, beta blocker is class 2, potassium blocker is class 3, and calcium blocker is class 4. Anong lumabas sa exam? Lumabas sa exam yung class 2 natin, which is the beta blocker drugs. So, metoprolol, propranolol, yan. Okay? So, yung potassium blockers natin, mga amiodarone, yan. Calcium blockers, verapamil, diltiazem, amlodipine, nifedipine, yung mga yon. Calcium blockers din po yung mga yon. Pero pinakamabisa po dyan para mapababa yung heart rate ni patient natin is your beta blockers. Yan. Okay, nakasabay po ba? Nakasabay po ba sa ating mga pharmacotherapy or pharmaco treatment of your PVC? Ang pinakaisipin nyo lagi dyan is yung first line drug natin sa PVC, we have your beta blocker drugs. So marami po mga beta blockers natin pero ang pinaka-common na ginagamit talaga dyan is the metoprolol. Yan. Propranolol. Ano pa? Carvedilol. Yan. Ano pa? Nebivolol. Yan. Basta mga olol drugs, that is your beta blockers. Class 2 anti-arrhythmic drugs po sila. Nakakababa po sila ng heart rate. Yan. Nakakababa ng heart rate. Yan. Okay, so how to prevent PVC or palpitation? Syempre, calm your heart. Control stress. Okay? Control stress. Physical man yan, emotional man yan, kailangan i-control natin yan. Kapag kulang ka sa tulog, matulog ka 8 hours a day or more. Yan. Avoid caffeine or any form of stimulants. Bawal manigarilyo, bawal uminom ng alak. Yan. Bawal magkape kapag meron ka ng PVC.
Maintain electrolyte levels po. Potassium. Tanong, ano yung mga pagkain na mataas sa potassium? Okay, magbigay nga kayo ng mga pagkain na mataas sa potassium. What are the foods rich in potassium? Banana. Yes, ano pa? Grapes. Ano pa? Raisin. Ano pa? Peanuts. Mani. Ano pa? Avocado. Okay, ano pa? Citrus. Okay, broccoli. Yan. Ano pa? O, magbigay kayo. Banana, grapes, raisin, peanuts, avocado, citrus, broccoli. Orange kaya? Yes, orange. Citrus eh. Yan. Ayun. How about gelatin? Mataas po ba ang potassium ng gelatin? Low potassium po. Example, gelatin. Mababa ang potassium sa gelatin. Ano pa? Mababa ang potassium sa apple. So pag tinanong kayo, ano yung mga low potassium foods po? Yan yung mga isagot nyo. Mga gelatin, mga apple. Ano yung mga high potassium foods? Ito yung mga banana, grapes, raisin, peanuts, avocado, citrus, broccoli, at orange. And may isa pa tayong hindi nabanggit dito. Mataas din po yung ating sodium or salt substitutes. Yeah, lumabas din ito sa board exam, substitute. Mataas sa potassium ang mga salt substitute natin. Yeah. Okay, gelatin apple, lumabas sa exam, mababa yan sa potassium. Okay, kasi sikat yan sa NCLEX din. Mababa sa potassium si gelatin, mababa sa potassium yung apple. Okay. Next, ano pa? High in potassium, low in potassium. Yan. Hydrate. Yan, hydrate, at least how many glasses of water po a day ang dapat iniinom natin? At least 8 to 10 glasses of water a day, di ba? So, 8 to 10 glasses po dapat yung ininom natin na tubig sa araw. Yeah. So, and then exercise moderately para lumakas yung puso natin. Avoid smoking, regular check-up, and treat your underlying heart disease early. Yan. Kapag meron kayong sakit sa puso, kailangan nyo na magpatingin. Yeah. So, we have your PVC. So, yun po yung ating PVC. I think nung exam ng mga taga Iloilo tsaka Cebu, lumabas itong low potassium food po. Si patient ay nilagay po siya sa low potassium diet kasi mataas yung potassium level niya. Ang sagot doon is gelatin yung lumabas sa exam nila. Tapos may tanong naman sa NLE dati, ano daw yung i-avoid niyang food kasi mataas daw sa potassium. Ang sagot naman sa board exam question na yun dati is salt substitute. Kasi ang mga choices doon dati is halal, preserved foods, mga ganun yung mga nandun dati. Tapos salt substitute. So yun. Dalawa ang lumabas sa board exam na dito. Yung salt substitute at saka yung gelatin. Sa NCLEX, paborito nila dati dyan is apple. Ano daw yung pwedeng kainin ng patient na may hyperkalemia? Sagot is apple. Kasi ang apple is mababa lang sa potassium. Yan. Okay, next. After ng ating PVC, ang next natin pag-uusapan is the ventricular fibrillation or the VFib po. Okay? So VFib is one of the most lethal cardiac dysrhythmia because it can lead to immediate cardiac arrest. So kapag meron kang VFib, pwede kang mamatay agad dito. Kapag di mo siya na-defibrillate, mamamatay yung pasyente. So what is ventricular fibrillation? Okay. Ventricular fibrillation is a chaotic, quivering, and disorganized ventricular rhythm with no effective contraction, no cardiac output, and no pulse of your patient. So pag sinabi po natin ventricular fibrillation, that is a pulseless ECG. Okay? That is a pulseless ECG. May P-wave po ba siya or wala? Sa ventricular fibrillation, may P-wave ka ba or wala? Wala kasi no pulse nga eh. So huwag niyo kakalimutan. So this is a medical emergency. So you must defibrillate the patient immediately. So again, one of the most dangerous and most lethal cardiac dysrhythmia is your ventricular fibrillation.
Yan. Ito po ba yung kailangan niya mag-take ng mga anticoagulant drugs? Yes or no? Sa ventricular fibrillation po ba yung dapat nagte-take ng anticoagulant? No, it's the atrial fibrillation. Yan. Atrial fibrillation po yun. Kasi pag yung atrium mo naman yung nagkakaroon ng fibrillation, pwede pong mag-form doon ng blood clot. Yan. Okay, okay lang. Ano pala? Yes, it's not your ventricular fibrillation. Ang usually na binibigyan natin dyan ng mga anticoagulant drugs like your aspirin, heparin, tsaka warfarin ay yung atrial fibrillation. Yan. Yung atrial fibrillation. Pag VFib po, ang pinakaisipin mo lagi dyan is defibrillate first your patient. That is your number one priority action po. Okay? So, sir, wala pong defibrillator doon sa choices. Anong meron? CPR. Hindi CPR mo muna siya kasi nga no pulse po siya. Okay? So, yun. So, yun yung una mong isipin kapag meron kang na-encounter na board question about ventricular fibrillation, VFib. Yan. Next. What are the causes of your ventricular fibrillation? Similar with your PVC po. Hypoxia, hypokalemia, hyperkalemia, acidosis, hypothermia, but here it is hypovolemia. Yan. Ano pa? Toxins like your drug overdose, digoxin overdose, cardiac tamponade, yan. Tension pneumothorax, thrombosis in MI, and thrombosis in pulmonary embolism. Okay, tanong. Kapag meron kang makinig kapag ikaw ay merong thrombosis caused by MI, what are the drug of choice? Kapag sinabi po nating anti-thrombosis, ano sagot nyo? What is the anti-thrombosis drug for MI? Anyone? What is the anti-thrombosis drug for MI? Para hindi ka magkaroon ng VFib. Anyone po? Ang sagot natin dyan ay aspirin. Yan. Tapos, ano naman yung thrombolytic drugs natin? Pag sinabi natin thrombolytic, anong ginagawa ng gamot na to? Thrombolytic means to dissolve the clot, di ba? Thrombolytic drug can dissolve the clot. Yan. At anong gamot po ito? Streptokinase or TPase. TPase po. Like for example, anong TPase po ang binibigay natin dito? Ang TPase natin dito is streptokinase or mga alteplase, yan. Urokinase, yan. Streptokinase, like your alteplase and your, ano pa isa? Urokinase. Yan, so yan po yung mga gamot natin kapag meron kang blood clot causing your MI. Now, last board exam, lumabas naman yung thrombosis caused by pulmonary embolism. Ano daw yung gamot na ibibigay mo? So pag meron kang thromboembolism causing your pulmonary embolism, ang una mong ibibigay dito is antithrombotic drug pa rin. Ano pong antithrombotic drug natin? Anyone? Antithrombotic drug here is the heparin drug. Ulitin ko lumabas ito sa board exam. Ang antithrombotic drug naman natin kapag may pulmonary embolism si patient ay heparin. Then, yung thrombolytic drug natin, ganun pa rin. Streptokinase, alteplase, urokinase. Kapag meron siyang severe pulmonary embolism, give your thrombolytic drug. Maraming nalito dito kasi pinaglaban yung heparin at saka yung ating streptokinase. Pero anong una mo yung bibigay? Heparin muna. Kapag severe na, streptokinase agad. Yeah. Okay, so we have our antithrombotic, heparin, and thrombolytic streptokinase. Now, so again, so mapapansin natin, may commonalities po yung ating PVC at saka yung ating ventricular fibrillation causes. Kasi, di ba sabi natin kanina, pag ang patient mo ay may PVC, it can also lead to VFib. Okay, VFib at saka VTAC. Kung naalala niyo, sinabi ko kanina. Okay, tanong ko naman sa ngayon, lumabas din sa board exam about pneumothorax. Pag sinabi po ba nating pneumothorax, ano ang nasa lungs mo? Blood, air,
Water, anong sagot natin? Pag sinabing pneumothorax, ano po ang natrap sa inyong lungs? Pneumothorax. Air. Very good po. Paano nagkakaroon ng pneumothorax yung lungs natin? Kapag ikaw ay nagkaroon ng violent cough, like pertussis, pwede ka magkaroon ng pneumothorax dyan kapag may nag-rupture dyan. Ano pa? Stab wounds sa chest or mga sucking chest wound sa chest. Yan. Sucking chest wound sa chest. Kunwari, sinaksak ka sa dibdib, so bawal mong hugutin yon. Kailangan lagyan mo siya ng donut split kapag merong stab wound sa chest kasi pag hinugot mo yon, papasok yung ating hangin galing sa environment. So tandaan natin ang lung field natin meron siyang negative air pressure po. Negative kasi siya sa loob. Sa labas, positive. Sa loob, negative. So pag napasukan ng hangin, yun yung tinatawag natin na pneumothorax. Now, paano mo daw masasabi na ang patient mo ay may pneumothorax? Paano mo masasabi na ang patient mo ay may pneumothorax? Pag pneumothorax ang tinanong, masasabi natin ang patient mo ay pneumothorax kapag meron siyang absent breath sound. Okay? Absent breath sound, that is a sign of pneumothorax. Pero pag sinabi mong tension pneumothorax, the key sign of tension pneumothorax is the presence of deviated trachea. Kaya huwag nyo kakalimutan yung dalawa ha. Pag pneumothorax lang, absent breath sound. Kapag tension pneumothorax, deviated trachea na po yung kanyang key sign. Okay? So is it an emergency kapag meron ka ng deviated trachea? Yes, because that is a sign of tension pneumothorax. Yan, tension pneumothorax. Yan. So huwag nyo kakalimutan. Isiningit ko lang kasi lumabas yan sa board exam. Again, so the causes of your VFib is also similar with your PVC. Yan, PVC. Okay, so what are the additional high-yield causes of your VFib? Coronary artery disease. Coronary artery disease, ano pa? Acute MI, that is the most common cause. Okay, makinig. Pag tinanong kayo, what is the most common cause of your PVC, of your VFib? Sagot natin agad, acute MI. That is the most common cause. Isipin mo yon. And yung pinaka life-threatening dito, nurses, ay kapag meron kang R-on-T PVC. Pag may R-on-T PVC ka, it can lead to ventricular fibrillation po. Ano pa? Digoxin toxicity, tricyclic acid toxicity, cocaine toxicity. Okay. Acid-base imbalance, acidosis can lead to your ventricular fibrillation and cardiomyopathy. So yun lang naman. Pero pinaka most common cause natin dyan, acute MI. Acute MI. Okay. So what are the signs and symptoms of PVC? Of your VFib? VFib has no perfusion as it has no heart rate po. No pulse siya eh. So pag may VFib si patient mo, no perfusion. Bakit walang perfusion? Kasi walang pulse yung patient natin. Yan. There's no pulse. There's no measurable blood pressure. There's no level of consciousness. And there's sudden collapse. So bigla-bigla na lamang siya natumba, nawala ng malay. VFib po yun. Okay? Anong late signs natin? Apnea. No breathing, bluish discoloration of the skin, dilated na yung pupils niya, and if the case persists up to 4 to 6 minutes, the patient may die. Why? Kasi your brain cell may stay alive only up to 4 to 6 minutes. Kapag more than 4 minutes na walang oxygen yung brain cells natin, mamamatay ka na. Okay? So, kailan daw nagkakaroon ng irreversible brain damage kapag nagkakaroon ng VFib? 4 to 6 minutes of your pulselessness. Kapag 4 to 6 minutes na wala kang pulse, pwedeng mamatay yung brain cells mo at pwedeng mamatay yung patient natin. Okay? So, again, VFib is always pulseless. Yun yung keyword natin ha. VFib is always pulseless. So, since ang ventricular fibrillation is walang pulse, anong dapat iisipin mo as a nurse? Perform your advanced cardiac life support.
not just your BLS. Ano ina-apply natin kapag VFib po? It's your ACLS, Advanced Cardiac Life Support. So pag sinabi natin Advanced Cardiac Life Support, the three components of your Advanced Cardiac Life Support is your CPR, defibrillation, and ano pa itong isa? Cardiac drugs. Yan, mga ano natin, mga nasa drugs natin sa ating crash cart. Yan. We have your pharmacotherapies. Yan, kung tawagin natin. So again, so anong tatlong component ng ACLS natin? ACLS is composed of CPR, defibrillation, at saka cardio drugs. Cardio drugs. Yun yung mga ginagawa natin sa ating ACLS. So again, so VFib is pulseless. So ano gagawin natin una? Ang gagawin natin una dyan is, okay, no. This is the ECG tracing of your VFib po. So kung mapapansin natin sa ating ECG tracing po, yung VFib natin, there's a sawtooth pattern. Yan, sawtooth pattern po ito. Okay? So makikita mo para siyang ngipin ng lagari. Okay? Para siyang ngipin ng lagari. So, anong napansin natin dito? No QRS complexes and no P waves po. So ano ba yung QRS natin? Okay, QRS at saka P wave, wala po siya nun. Yan. QRS tsaka P wave, wala po siya nun. PQRS. PQRS, wala po siya nun. Ito. Itong part na to, wala po yung patient natin nito. Mapapansin mo, wala. There's an absence of your QRS complexes and your P wave in your ECG tracing. So pag nakita mo sawtooth pattern, anong gagawin mo daw? Defibrillate your patient or CPR your patient. Yeah, defibrillate or CPR mo siya. Sir, anong mauunang gagawin? CPR or defibrillation? CPR muna bago defibrillation tayo. Yeah. CPR tapos defibrillation yan. Sawtooth pattern. Paano kapag nakita mo dito is para siyang ipo-ipo. Ano bang ipo-ipo? Para siyang buhawi. Anong tawag mo doon kapag parang buhawi yan? Anyone? Mali. Pag parang buhawi, that is your torsades de pois. Diba? Pag may torsades de pois yung patient mo, ang gagawin mo naman dyan is give magnesium sulfate. Yan, give magnesium sulfate. Pag nakita mo parang tornado or parang buhawi na nakahiga dyan, kunwari ito yung kanyang ang kanyang is ganyan, maliit tas malaki yan. So pag ganyan, pag malitas lumalaki yung kanyang mahirap mag-drawing, sorry. So pag parang ipo-ipo yung kanyang yung kanyang ECG tracing po, ang tawag doon is torsades de pois. So ang ibibigay naman natin doon is magnesium. Yan, magnesium naman. Magnesium naman yung ibibigay natin. Pero dito, ano gagawin mo kapag meron kang sawtooth appearance? Kapag may sawtooth appearance yung patient mo, you must perform CPR first before defibrillating your patient. Yan. Okay, so ano gagawin daw natin? O, tandaan nyo ha, no identifiable P wave, no QRS complexes, it appears like quivering or scribbles made by a child. Parang ginuhit lang ng bata. So, ang tawag doon ay ventricular fibrillation. Yeah. ECG is the only diagnostic test. ECG is the only diagnostic test para ma-confirm natin na meron siyang ventricular fibrillation. So, ano gagawin? O, doon tayo sa ating gagawin kasi yung mga laging tinatanong sa board exam. Okay. So, sa NCLEX, napaka-importante po yung ating VFib din, no? Kasi that is a high-yield NCLEX question also yung ating VFib. So, ang ating gagawin daw para ma-revive natin yung patient na merong ventricular fibrillation is to defibrillate your patient fast. Yun yung una mong gagawin. Always check the option kapag meron po siyang option na defibrillate the patient or perform CPR. Yun yung the best na gagawin mo kapag may defib po yung ating VFib po yung ating patient. Okay, number 1, check the patient. Check for unresponsiveness. Tanong, how many times should you call or should you check your patient consciousness? How many times should you ask the patient, hey sir, are you okay? Hey sir, are you okay? Ilang beses po dapat yun?
Okay, 2 times. 2 to 3 times kapag walang 2 times lang. So you must check the responsiveness of the patient 2 to 3 times by tapping the shoulder of your patient, asking the patient, hey sir, are you okay? Then check the pulse. What pulse should be checked by the nurse in case of ventricular fibrillation? Ano po dapat ang pulse na chine-check natin? Laging lumalabas ito. It's your carotid pulse. Very good po. Carotid pulse ang i-check natin. So, which part of the body where you can find the carotid pulse? Carotid pulse is located below the jaw. Tama? Just below the jawline or lateral side of your trachea. Ito po yung ating carotid pulse, no? I-check mo po yung ating carotid pulse, lumabas yan sa exam. Then, if your patient has no pulse and has no breathing, call the code blue. Activate code blue muna. Actually, lumabas din po ito. Kapag daw ang patient mo no pulse at saka no breathing, anong unang gagawin ng nurse? Ang unang gagawin ng nurse is to, ano yun? Call code blue. Ito, lumabas sa board exam. Hindi ko alam kung call ba or activate yung nasa board exam dati. Basta yun yung unang mong gagawin ha. Kapag ang patient mo unresponsive na, wala ng pulse, wala ng breathing, bago ka mag-CPR, you must call for code blue muna. Okay? Call for code blue before CPR. Naintindihan po? Kumbaga, call for help before CPR. Hindi yung CPR muna bago mag-call for help. No. Habang dapat bago ka mag-CPR, nag-call for help ka na para habang nag-a-arrive yung ating medical team is nagsi-CPR ka. That is sure, emergency response kung tawagin natin. Anong gagawin mo daw? No pulse, no breathing si patient. Anong gagawin ng nurse? Call code blue. Call code blue. Yan. Anong code ang ating i-call? Yan, that is your code blue. Not black ha, blue dapat. Not red, not gray, not white, not black. Kasi yung mga codes na yan may ibig sabihin. Kapag ang kinol mo or inactivate mo ay code red, fire po yung ibig sabihin nun. Kapag code black naman, may bomb sa inyong unit. Kapag code gray, may paparating na bagyong malakas. So mga ganon. So dapat alam yung mga codings natin. Call the code blue of your unit po. That is your no pulse and no breathing. Then, perform your CPR immediately. Lumabas sa exam. Ano daw dapat ang rate? Ang rate ng CPR. Ito ang dami nagkamali, ano? Why ang dami nagkamali dito nung lumabas sa board exam? Ang nasa isip kasi nila ay yung compression. Compression rate ang naisip nila, kaya ang ibang mga estudyante sumagot ng 60, sumagot ng 50, which is kapag sinabi po natin CPR rate, ang CPR rate po natin is 100 to 120. So since wala pong 100 to 120 sa actual board exam, ano dapat ang sinagot ng mga estudyante? Dapat 100 dapat yung sinagot nila. Kasi yun yung old. Yun yung old rate ng CPR. Up to 100 dati. Ngayon, binago yan. Binago sa ating ACLS, ginawa po siyang 100 to 120 per minute po yung ating CPR rates po. So pag lumabas sa exam yung rate, ano sagot natin? 100 to 120. Tapos lumabas sa exam, ano daw po ang depth of your CPR? Ano daw yung depth of compression mo sa adult ha? Sa adult to. Kasi pag sa bata, 1.5. Okay? Pag sa mga matatanda, 1.5 to 2 inches po. May sumagot ng 1.5 to 2.5. Is it okay ba yung 1.5 to 2.5? No. Bakit hindi po okay yung 2 to 2.5 pala yung isang option doon. Bakit hindi pa pwede yung 2 to 2.5? Kasi tandaan natin ang maximum lang na depth of compression ay 2.4 inches. Okay, ang maximum po ay 2.4. Hindi pa pwedeng umabot ng 2.5. Yan. So yun yung maximum niya, 2.4. So pag lumabas, 1.5 to 2 inches versus 2.0 to 2.5, anong mas isasagot ninyo? Is it the 1.5 to 2 inches or 2.0 to 2.5? It should be the 1.5 to 2 inches po. Yun yung pinaka standard natin for the compression depth of your adults. Tapos tinanong sa exam, where should the nurse place their hands when performing CPR? Sagot natin,
at the center of the sternum, lower half of the sternum. Tapos, ang tinanong din dyan, bakit kailangan daw doon ilalagay yung kamay natin? To directly compress the heart, especially the left ventricle, forcing the blood to circulate in your vital organs. So, kaya nilalagay natin siya sa center of the sternum para direkta pong napapump natin yung puso niya para yung dugo na nasa left ventricle niya is mapump niya papunta sa vital organs po niya. That is the reason why we need to place our hands at the center of the sternum or lower half. Yun, okay? O, wag kakalimutan na, lumabas po yung rationale natin bakit kailangan nasa middle of the sternum or center of the sternum yung kamay natin. Yan. So, ilang kamay dapat ang nasa sternum ng patient mo? 1 or 2? Kunwari, common sense yung question. Ilang kamay daw sir ang gagamitin sa pag-CPR? Siyempre, 2. One hand should be above the other hand po. Yan. Ano ginagamit mo? Is it the heel or the finger pads sa pag-CPR? Heel of your palms. The heel of your palms. What should be the degree of your hands? A, 30 degree. B, 45 degree. C is straight. Sagot natin. Letter C, straight dapat yung hands mo. Hindi siya naka 45, hindi siya naka 30 degree. Dapat straight hand po tayo kapag tayo po ay nagsi-CPR. Kaya tinanong sa exam, if you are alone and you are the primary rescuer, ilan dapat ang ibigay mong chest compression? 30. Sa infant po, that is 1.5. Yan, 1.5 kapag infant. Pag adult at saka children, 1.5 to 2 inches po. Yan. Again, sa compression tayo, ilang compression ang binibigay natin kapag nagsi-CPR tayo? 30 if you are alone or single rescuer. Pero pag double rescuer yung nasa situation natin, 15 lang ang dapat mong i-compress after 2 rescue breathing po. Okay po? Again, anong ating CPR ratio kapag single rescuer ka? 30:2. Kapag double rescuer, that is 15:2. Okay. How many cycles? O, ito na naman ha. Pag tinanong ka, how many cycles dapat? 5 cycles po. 5 cycles of 30:2 dapat. 5 cycles of 30:2 dapat ang ginagawa mo. And always allow full recoil of the chest. Never lean your hands over the chest of your victim or patient po. Bawal po siyang i-lean or i-rest yung kamay mo. Yan. So, minimize interruption. Dapat is high quality and uninterrupted compression po dapat. So, kapag nagsi-CPR ka na at available naman na yung ating mga defibrillator devices like mga AEDs natin, kunwari may dumating na may AED silang dala. So, after mo mag-CPR, mag-AED ka na. Yan. So, ano gagawin natin? Attach defibrillator to your patient. At tanong, pwede mo po bang gamitin ang defibrillator sa mga basang lugar? Kunwari, sa tabi ng dagat, maganyan. Is it okay na basa yung patient mo? Okay lang. Yes, okay lang po yun. Yan. Attach defibrillator, yan. Okay, so your AED. What is AED? Automated External Defibrillator. Yan. Actually, ito yung pinost ko kamakailan lang kasi napansin ko sa Pilipinas sobrang hirap natin, no? Kasi sa Macau, sa Hong Kong at ibang bansa, tsaka sa Singapore, ang daming AED nagkalat sa kanilang mga public places. Sa Pilipinas, wala masyado. Yan. Iilan lamang yung merong AED. Sa airport na nga lang, nag-iisang AED, nawawala pa. So, ang AED po ay napatunayan kasi na it increases the survival rate of your OCA patient. Pag sinabing OCA, ang ibig sabihin ng OCA is yung mga out-hospital cardiac arrest patient natin. So, ngayon, pag available na yung defibrillator device natin, shock as soon as possible or as soon as available po yung ating not electrocardiogram, automated external defibrillator device po ito. AED, automated external defibrillator po tawag doon. Okay. So pag biphasic po, 120 to 200 joules dapat yung ating isiset dyan. Pag monophasic naman,
360 joules po yung nakaset dyan na i-deliver niyang shockwave. So bago po tayo mag-deliver ng shock, what is the priority action of the nurse? The priority action of the nurse or the responder is ensure safety of the environment po. So kailan bang i-clear niya muna yung environment? Yes. So pag sinabi po niyang clear, anong sagot ninyo? Clear. Yan. So pag sinabi na yung clear, clear. Okay. So pag clear na, then administer your shockwave. Then resume CPR for 2 minutes. Hindi porket nag-defibrillate ka na is okay na. No. After defibrillation, CPR mo ulit siya hanggang magkaroon siya ng pulso. Yan. Parang kamakailan lang din may napanood ako sa Facebook na nag-defibrillate sila. Parang Chinese din ata 'yon. Chinese ata yung mga citizen doon sa parang nagja-jogging ata. Napanood niyo ba 'yon? Na dumana ba sa Facebook news feed niyo 'yon? Yung may mga nagja-jogging sa paligid tapos nag-AED sila. 'Yon. 'Di ba? Nagsi-CPR sila tapos nag-administer sila ng shockwave via AED. Tapos nag-CPR ulit sila. Oo. Napanood nyo. Yun nga lang, nagtataka ako kasi sa ating ACLS training, opening the airway is head tilt chin lift, no? Pero nakita sa video, nakaside yung ulo ng pasyente yan. Nakaside yung ulo ng pasyente. Yun lamang yung napansin ko din na parang, ba't nakaside yung ulo? So, okay lang din kapag nakaside kasi open pa rin naman yung airway niya. So, yun. So, we have your resume CPR for 2 minutes. Do not check the pulse yet. So, kailangan tuloy-tuloy mo muna yung CPR mo for 2 minutes. Then, after 2 minutes of your CPR, check the pulse. Kapag meron ng pulse, ayun na, okay na si patient. Dali na siya sa pinakamalapit na ospital. Yeah. Okay, kasi kailangan niyang mabigyan ng mga gamot. Kasi pwede po siya ulit mag-cardiac arrest kapag siya po ay hindi nabigyan ng mga gamot like your epinephrine, yan, amiodarone, and lidocaine. So, yun. So, ano po yung gamot natin kapag nagkaroon ka ng ventricular fibrillation daw? Epinephrine 1 mg IV every 3 to 5 minutes. Epinephrine. Kasi di ba ang epinephrine, it will stimulate your heart contraction. Yan. Then repeat CPR, shock, and medication. Continue this until the return of spontaneous circulation. So, ulit-ulitin mo lamang siya hanggang sa magkaroon na po siya ng spontaneous circulation or pulse po. Pag may pulse na si patient, then na-revive natin si patient. So, restore ventricular fibrillation. So, any question po sa ating ventricular fibrillation? Okay, so anong gagawin natin kapag may VFib ang patient natin? Number 1, call code blue. Number 2, start CPR immediately. Kapag available ng defibrillator device natin, defibrillate the patient as soon as possible. Give oxygen via CPR or bag valve mask. Administer epinephrine and or amiodarone or lidocaine. Pag walang amiodarone, pwede po yung lidocaine natin. So yun. So restore sequence of your action during your during your revival of your patient with ventricular fibrillation. Again, ano nangyari kay patient na may VFib po? Wala siyang pulse. No P waves, no QRS complexes. So ano una mong isipin kapag may VFib? Call code blue, yan, CPR, and defibrillate the patient as soon as possible. Yun lang. O, ganun lang kasimple yung ating ventricular fibrillation. Defibrillation is the number 1 priority for ventricular fibrillation. Do not check the pulse after giving your shock. Pag sinabi natin after giving shock, yung defibrillation. So, kapag nagbigay ka na ng shock via AED, resume CPR up to 2 minutes po. Kapag wala pa rin siyang pag wala pa rin siyang pulse, tuloy-tuloy mo lamang yung ating CPR, shock, CPR, shock. Okay? Yun. Okay, naintindihan po? Kapag no pulse, anong gagawin daw? Defibrillation or cardioversion? Marami nagkakamali dyan minsan. Anong gagawin mo kapag mayroon siyang VFib at siya po ay walang pulse? Defibrillate or cardioversion? Defibrillate. Kanino mo ginagawa ang cardioversion? Sa ventricular tachycardia.
Ang synchronized cardioversion ay ginagawa lang natin yan sa ating ventricular tachycardia. Yan. So, yun lang. Okay, so next, last topic po. May 30 minutes pa tayo. Mitral valve stenosis. Okay. So, ang keyword natin naman dito is stenosis. Pag sinabing stenosis, there is a narrowing. Ulitin ko. Pag sinabing stenosis, there is a narrowing po. Ano nag-narrow dito? There is a narrowed mitral valve. Tanong nurses, what is the other name of mitral valve? Is it the tricuspid valve or is it the bicuspid valve? Anyone? Is it the tricuspid or is it the bicuspid? Mitral valve stenosis. Nalilito kayo. There are two sides of the heart, the right and the left. Kapag sa right, R for right. And that is sure, tatlo. 1, 2, 3. So, tricuspid valve yun. Pag ito naman ay mitral, that is at the left side of the heart. So, that is L. 1, 2. Di ba nagets nyo? Kapag tricuspid valve, nasa right side yan kasi tricuspid. Tri. 1, 2, 3. Tricuspid valve is at the right side. Kapag ito naman ay bicuspid valve, nasa left side. So ano po ang ating mitral valve? Nasa right or nasa left siya? Nasa left po siya. Yes, very good. It is the opening between your left atrium and your left ventricle. Yeah. So, anong problema sa ating mitral valve stenosis? The problem in the mitral valve stenosis is the narrowing of the mitral valve. So, pag nagnanarrow yung mitral valve mo, anong pwedeng mangyari doon? Ano pwedeng mangyari doon? There will be a decreased cardiac output kasi hindi po madedrain yung dugo from the left atrium of the heart going to the left ventricle of the heart. Wait lang. Tingnan ko para may drawing kanina dito. Tingnan natin dito. Yan. So, this is the left atrium and the left ventricle. Ang tawag mo dito sa valve na ito, these flaps are known as the mitral valve or the bicuspid valve. Okay? So, it allows the shunting of blood from left atrium of the heart to the left ventricle. And alam naman natin that left ventricle will discharge or pump the blood towards the vital organs of the body, di ba? Siya magsusupply ng dugo sa inyong lungs, sa inyong brain, sa inyong body organs. Okay? So, yun. So, siya magsusupply ng oxygenated blood sa brain mo and other vital organs po. Yung left ventricle natin. Yun. So, ngayon, pag sinabi po nating mitral valve stenosis, there is a narrowing of this valve. Ano bang ibig sabihin ng narrowing? Sumikip siya. So pag sumikip yung ating daanan ng dugo papunta sa left ventricle mo, is there an increase or is there a decrease in cardiac output? Ano po sagot nyo? Increase po ba ang cardiac output mo dito or decrease? Decrease cardiac output. So pag decrease ang cardiac output mo, nasusuplayan ba ng oxygen ang mga body organs mo like your brain and other vital organs like your kidneys? No. So, possible bang nahihilo ka dito? Pwede bang mawalan ka ng malay dito? Yes. Okay? Yes. So, ano mangyayari kapag ang dugo ay naiipon sa inyong left atrium? Kasi tandaan nyo lumabas ito sa board exam. Anong parte daw po ng ating katawan ang affected kapag ikaw po ay merong mitral valve stenosis. So, ang affected dito ay yung left atrium. Huwag niyo kakalimutan. Kasi sira ito Sira itong valve natin dito. Hindi na de-drain yung dugo na nasa left atrium mo. So, anong mangyayari, sir, kapag hindi na drain yung dugo sa left atrium mo? Ang mangyayari dyan is magba-backflow yung dugo papunta sa lungs mo.
So possible ba na magkaroon si patient dito ng mga signs of left heart failure signs? Yes or no? Left-sided heart failure, katulad ng ating dyspnea, coughing, frothy sputum, orthopnea, palpitations. Yes? Yes, kasi nagba-backflow po yung kanyang dugo papunta sa lungs niya. At kapag na-congest din yung lungs ni patient natin, kunwari ito yung lungs niya, pag na-congest na rin po ng dugo yung lungs ni patient, babalik naman po yan papunta sa right side ng puso niya. At next na gagawin naman nito is right-sided heart failure naman. So kapag right-sided heart failure naman ang mangyayari, magkakaroon ng systemic overload. Yes or no? Systemic overload, dito makikitaan mo si patient ng jugular vein distension, ascites, peripheral edema, okay, hypertension. So yun naman ang pwede mangyari kapag naging severe po yung kanyang mitral valve stenosis. Anong unang mangyari? Mitral valve stenosis. Tapos magdi-decrease ang cardiac output dito. Possible bang lumaki yung kanyang left ventricle? Yes or no? Possible bang lumaki yung left ventricle niya? Yes. Kasi mag-e-effort siya na mag-pump para masupplyan niya yung vital organs niya. Yun. Kaso nga lang, kahit mag-effort siya na mag-pump ng mag-pump, siya ay magsiswell lang or lalaki lang siya, pero not enough pa rin yung kanyang cardiac output. Mababa pa rin yung cardiac output niya. Kasi nga ang problem natin ay yung valve niya. Okay? Yung valve ay merong narrowing. So, hindi na de-drain. Yun yung tanong eh. Tawag dito? What part of the heart is not totally emptied daw kapag may mitral stenosis si patient mo? Ang sagot natin, left atrium. Not totally emptied kasi nga hindi na drain ng maayos kasi masikip yung valve doon papunta sa left ventricle. At kapag hindi po na-drain yung dugo dito, ano mangyayari? Mapupuno yung left atrium niya ng dugo at magba-backflow yan papunta sa lungs niya. At dito mo makikitaan ng mga signs and symptoms si patient, like for example with your left-sided heart failures po. Like your crackles in the lungs, cough, dyspnea, orthopnea, at marami pang iba. Palpitations, yun. Then kapag hindi pa rin na-correct yan, pwede siyang mag-backflow din papunta sa right ventricle mo, leading to your right-sided heart failure naman. At pwede siya mag-cause ng ascites, peripheral edema, jugular vein distension, hypertension, hepatosplenomegaly, etc. So yun. So naintindihan po ba yung mitral valve stenosis natin? Now, ang tanong, bakit nagkaroon ng narrowing yung mitral valve mo? Always think about rheumatic heart fever po. Huwag niyo kakalimutan. Bakit nagkaroon ng stenosis? Always remember that in your RHF or rheumatic heart fever, the complication of RHF is your mitral valve stenosis. Kaya may tanong din dati sa sa RHF na anong part daw ng puso mo ang commonly affected kapag may RHF ka? At sagot natin ay mitral valve. Mitral valve, that is the most common affected part of the heart kapag meron kang rheumatic heart disease, the mitral valve. Kasi pwede siya mag-cause ng mitral valve stenosis. Natindihan po ba? Nakasabay po ba? Yan. O nakakasabay nurses? O importante to kasi NP3, NP4 ito. Alam ko ito yung kahinaan ng mga nurses minsan, yung about sa mga sakit sa puso. Yan. So yun yung ating tatandaan lagi. There is an obstruction or narrowing, okay, between the blood flow from left atrium to the left ventricle of the heart. Yung left ventricle, yun yung nasa baba. Left atrium, yung nasa taas kanina. So pag tinanong kayo ulit, what is the affected part of your mitral valve stenosis? Sagot natin, left atrium. Left atrium. Anong nangyari sa mitral valve mo? Kumapal, tumigas, kaya siya sumikip. Okay, kumapal, tumigas, kaya siya sumikip. Yon. So bakit nagkaroon siya ng mitral valve stenosis? Because of rheumatic fever. Because of rheumatic fever. Anong pwedeng mangyari kapag magkakaroon ka ng ating mitral valve stenosis? Okay, always remember nurses, kapag may mitral valve stenosis, there will be an increased left atrial pressure. Tataas yung pressure doon sa left atrium mo kasi hindi na na-drain yung dugo. Hindi na na-empty yung left atrium mo.
So, pwede mangyari, magba-backflow yung dugo papunta sa lungs mo, causing your pulmonary congestion. Okay? At doon mo na makikita yung mga signs of left-sided heart failure kay patient. Then, decrease ang cardiac output ng puso mo. Again, what is the normal cardiac output po? Average of 5 to 6 liters po dapat. Average of 5 to 6 liters ang ating cardiac output sa puso. Pero kapag ikaw ay merong mitral valve stenosis, mas mababa pa sa 4 ang inyong cardiac output pag ganon. Yan. Okay. What is the most common cause daw? Rheumatic heart fever leading to rheumatic heart disease. O, tanong, bakit nagkaroon ng rheumatic heart disease? Ano ba nag-cause niyan, sir? Bakit meron siyang rheumatic heart fever or rheumatic heart disease? Kadalasan, ang rheumatic heart disease ay sakit po ng mga bata, lalo na kapag sila po ay nagkakaroon ng mga respiratory viral infections po or streptococcal infections din. Pwedeng Haemophilus, pwedeng Streptococcus. Pero ano po sa dalawa, ang most common causative agent ng rheumatic heart disease? Which of the two is the most common cause of rheumatic heart disease? Haemophilus or Streptococcus? Ano sagot nyo? It's the Streptococcus bacteria. So, kailangan mong i-rule out kapag ang bata po is nagkaroon ng sore throat or pharyngitis mga 2 to 4 weeks before diagnosis of your rheumatic heart disease. Yun po yung kadalasan na nagkukos ng ating rheumatic heart fever, yung ating Streptococcus bacteria. Ano pa? Aging also. And infective endocarditis. Itong infective endocarditis natin, that is also a sequelae of the rheumatic heart disease. Kapag meron kang rheumatic heart disease, pwede kang magkaroon ng infective endocarditis. Yan. Sino pa? Yung may mga autoimmune diseases like your SLE, systemic lupus erythematosus. Yan. And yun lang. Pero pag tinanong kayo, no, what is the most common cause of your mitral valve stenosis? Always answer about rheumatic fever po. Okay, yun yung tatandaan natin. Always think rheumatic fever as the cause of your mitral valve stenosis. Yun laging sagot ninyo. Ano daw nag-cause, sir, ng ating mitral valve stenosis? Rheumatic fever. Pag walang rheumatic fever, rheumatic heart disease ang isagot ninyo. Yeah. Okay, again, nasabi ko na yan. So, ano yung mga signs and symptoms niya? Madali lang. Kung ano yung mga signs and symptoms mo sa left side heart failure tsaka right side heart failure, yun yung signs and symptoms ng ating mitral valve stenosis. So, sa early stage ng mitral valve stenosis, andyan yung dyspnea on exertion, fatigue or topnia, palpitations, cough, hemoptysis, or presence of your pink frothy sputum. Anong side of the heart ang failed na or affected na kapag meron ka nito? Is it the left side or the right side of the heart? Ano po to? Right-sided heart failure signs or left-sided heart failure signs? Very good. These are left-sided heart failure signs and symptoms. Left. Bakit left-sided heart failure signs and symptoms po ito? Kasi always remember that if your left side of the heart is affected, lung in nature are the manifestations po. Lung in nature po. Ano ba yung lung in nature yung signs and symptoms niya? Dyspnea. Is it lung in nature? Yes. Left, lung in nature. Fatigue. Yes. Orthopnea. Yes. Left side din yan kasi lung in nature. Palpitations. Yes. Cough. Yes. Hemoptysis. Yes. So kapag lung in nature yung signs and symptoms ng kanyang pinapakita, that is a left-sided heart failure already. Okay? So possible din po bang may crackles na siya sa lungs niya? Yes. May crackles na rin siya sa lungs niya. So that is a sign of your left-sided heart failure signs na po ito. How about kapag ang nakita mo ng signs ay mga jugular vein distensions, peripheral edema, ascites, syncope, ano pang tawag doon? Right-sided heart failure signs na po yung mga yon. Okay? Right-sided heart failure na po yung mga yon. Okay.
So what is the classic auscultation sign na merong ang mitral valve stenosis yung patient mo? So to check for your mitral valve stenosis, lumabas sa board exam, the assessment tool is auscultation. Lumabas yan sa exam. Paano mo daw malalaman kung meron siyang mitral valve stenosis? Ang sagot natin, auscultation. So anong ma-auscultate ng nurse? So the nurse will use the bell side of the stethoscope and the nurse will place the bell of the stethoscope at the apex of the heart. Pag sinabing apex of the heart, nasaan po ito? Just below the nipple line. So pag sinabing apex, that is between 4th and 5th intercostal space. Between 4th and 5th intercostal space po ito, apex of the heart. So nandyan yung point of maximal impulse ng inyong heart sounds. Yan. Now, anong maririnig ng nurse kapag siya po ay meron siyang mitral valve stenosis? Ang maririnig po ng nurse dyan is an opening snap with a diastolic rumbling murmur. Yan ang ating sagot. Pag tinanong ka sa exam, ano yung sound for mitral valve stenosis? Diastolic murmur po not systolic. Ano yung murmur niya? Rumbling. Rumbling murmur. Is it a high pitch or a low pitch? Low pitch. Low pitch yan. Followed by a low pitch diastolic rumbling murmur. Pero siyang low pitch diastolic rumbling murmur. So, kapag i-assess po ni nurse ang patient kung meron siyang mitral valve stenosis, what should be the position of the patient during auscultation? Ang sagot natin, left side lying position. To best auscultate your diastolic murmur, the patient should be in a left side position. Yan, left side position. And another objective sign of your mitral valve stenosis is the presence of your mitral fascie, kung tawagin natin. Yung mukha ni patient mo para siyang plum-colored, yung kanyang cheeks. Ano ba yung plum? Yung maroon ang kulay niya. Parang maroon, yan. Parang dark red or brownish yung kulay ng kanyang cheeks. So that is also a sign of mitral valve stenosis. Again, ulitin ko, common board. Paano mo daw madedetect na meron siyang mitral valve stenosis? Answer in the board exam, auscultation po. Affected part, kapag ito po ay merong mitral valve stenosis, affected part, left atrium. Left atrium of the heart. Yan, left atrium of the heart. Yun. Mitral valve stenosis. So what is the best diagnostic test to determine presence of mitral valve stenosis? Sagot sa board exam, echocardiogram. Bakit echocardiogram? Kasi ito yung mag-visualize sa heart structures mo at saka yung valve ng puso mo. It will visualize your heart structure including the valves. That is your echocardiogram. Yun lang. So pag alam mo na yan, yun yung pinaka-the best na diagnostic test ng mitral valve stenosis. Kasi other test po will only aid diagnosis po. But the confirmatory test is echocardiogram. Again, what is the confirmatory test of your mitral valve stenosis? Visualize the valve itself. Paano makikita yung valve niya? By echocardiogram. By echocardiogram. Yan. Kasi sa ECG, hindi mo naman ma-visualize yung yung heart structures like your valves. Only echocardiogram can visualize the valves or other structures of the heart. Echocardiogram is the best. Yan. Yung chest x-ray, it will only confirm your left atrium enlargement and pulmonary edema. Yun. Okay? Cardiac catheterization, it will only determine the severity and it will only measure the pressure in your heart. Cardiac catheterization. Then BNP is only needed kapag meron ng suspicion of heart failure po. Yan. Kapag suspected na may heart failure na si patient, BNP na tayo. Okay, so what are the most common ECG finding kapag ikaw po ay kapag meron kang mitral valve stenosis? Atrial fibrillation. So ngayon,
Kapag ikaw ay merong atrial fibrillation, ito na po ba yung patient natin na kailangan tawag dito, anticoagulant drug? Yes or no? Yes, ito yung patient na kailangan naka-anticoagulant drug. Atrial fibrillation. Siya yun. Para hindi siya magkaroon ng stroke, hindi siya magkaroon ng pulmonary embolus. Yeah. Dapat naka-aspirin siya, heparin, or warfarin. Yun. Medical management, to relieve your pulmonary edema or congestion, give diuretic. Tanong sa exam, what diuretic should you administer to relieve your pulmonary edema or pulmonary congestion, like in your patient with heart failures and mitral valve stenosis? What diuretic is the treatment of choice? Okay, very good. It's the furosemide diuretic po. Always give Lasix. Kasi L for lungs. It is the best diuretic for the lungs. The Lasix diuretic or the furosemide. Okay. Okay, very good po. Lasix po or furosemide. Then, beta blockers. Yan, beta blockers or calcium channel blockers to slow the heart rate. To slow the heart rate. Yan. And anticoagulants like your aspirin, warfarin, and heparin to prevent your stroke. Yon. Kasi kapag ikaw po ay merong mitral valve stenosis, you are prone to atrial fibrillation. Yan. Low sodium diet to reduce your fluid overload. Yan. So, pwede ka bang kumain ng mga miswa noodles dito? Low sodium diet, miswa noodles. Yes, pwede. How about instant noodles? Instant noodles. No. How about instant Quaker oats? No, basta may mga instant po, hindi po yun healthy. Tandaan nyo basta may instant po, hindi po yun healthy. How about your low sodium diet? How about potato? Potato chips. Potato chips. No, hot dogs. Hindi din pwede. Okay, very good. Hindi din pwede. So, yun yan. Miso noodles, yes. How about broiled vegetable? Yes or no? Broiled vegetable, pwede or hindi? Pwede. How about your baked peas? Baked peas. Or baked beans? Yes, pwede. How about your canned fruits? Canned fruits. No, kasi may preservatives din yon. How about your pickles? Pickles po. Siyempre, lalong bawal yon kasi may preservatives. Okay. So, yung mga bawal sa mga patient natin na naka-low sodium diet, mga pickles, canned fruits, canned vegetables, instant foods like noodles, like oats, yan, bawal yon. Potato chips, hot dogs, cured meats, smoked fish, smoked meats, bawal yon. Okay? Okay, complication, atrial fibrillation because it is stroke risk. Yan, stroke risk. So, anong gamot po para hindi magkaroon ng stroke yung patient na merong mitral valve stenosis? Gamot na binibigay, mga anticoagulants po. Aspirin, warfarin, at saka heparin. Yan. Pulmonary hypertension, right-sided heart failure, hemoptysis, and infective endocarditis. So, yun. So again, to prevent your mitral valve stenosis, stop rheumatic heart fever to become a rheumatic heart disease. Tandaan niyo na, kapag alam mong may rheumatic heart fever na yung pasyente mo, treat it immediately para hindi po siya mag-cause ng rheumatic heart disease. Kasi tandaan nyo, unang mangyayari dyan, sore throat, rheumatic heart fever, rheumatic heart disease. So, para hindi siya magtuloy ng rheumatic heart disease, kailangan mo na siyang gamutin agad. Yan. Seek early treatment for streptococcal throat infection. Take antibiotics for rheumatic fever. Tanong sa board exam, what is the antibiotic drug of choice for rheumatic fever po? What is the antibiotic drug of choice for rheumatic fever? It starts with letter P. Penicillin, very good. Okay, the Penidor, pag wala pong penicillin sa choices,
you can also answer azithromycin. Again, pag walang penicillin, ano po ang ating alternative drug? Hanapin, azithromycin. Yan, azithromycin. Then ongoing follow-up with cardiology. Prevent infective endocarditis. Ito, high yield sa NCLEX to. Baka tanong sa exam ninyo. We must prevent infective endocarditis. Paano? You should take a prophylactic antibiotic before dental treatments po. Kunwari, magpapabunot ka ng ngipin, dapat bago pa magpabunot ng ngipin, nag-antibiotic ka na. Kasi kapag may mga bukbok yung ngipin mo, yun yung pinapasukan ng bakterya that may infect your heart muscles po. Yun yung natandaan nyo prophylactic antibiotic before dental treatments. Like your dental extraction, mga ganyan, dapat naka-prophylactic antibiotic ka na. So that is a high yield NCLEX question, baka itanong din sa inyong board exam. So para hindi siya magkaroon ng infective endocarditis, dapat naka-prophylactic antibiotic yung patient natin bago siya bunutan ng ngipin. Yan. So risk factor, control hypertension and obesity, heart healthy lifestyle like your aerobic exercise. So how many minutes a day dapat tayo nag-aerobic exercise? 30 minutes. How many times a week? At least 30 minutes, how many times a week? At least how many times a week po? Okay, at least 5 times a week. Kailangan nagkakaroon ng aerobic exercise like your simple walking, 30 minutes, 5 times a week. Yan. Education about the signs and symptoms of your mitral valve stenosis. Make the patient understand the need for anticoagulation to prevent stroke and pulmonary embolism. Yan. Monitor INR if the patient is on warfarin. And take note, if the patient is taking warfarin drug, you must advise them to avoid vitamin K rich foods. Why? Because it will make your warfarin less effective kapag kumakain siya ng mga vitamin K rich foods. So what foods should be avoided if your patient is under warfarin therapy? Ano yung maiwasan mong pagkain kapag naka-warfarin ka? Avoid foods rich in vitamin K. Example, spinach. Avoid mo yon. Ano pa? Kale. K-A-L-E. Yan. Spinach, kale, turnips, green turnips, bawal yon. So, iwasan mo daw yon. Ulitin ko Pag naka-warfarin yung patient mo, instruct them to avoid these foods. Avoid spinach. Avoid kale. Avoid green turnips. Kasi sobrang taas po nito sa vitamin K. So kasi pag nag-take ka nito mapagkain na to at naka-warfarin ka, useless. It will make your drug less effective po. Kasi di ba, your vitamin K counteracts warfarin drug. Kaya nga kapag may warfarin toxicity, ano po yung antidote natin? We got vitamin K. Tama? Di ba pag may warfarin toxicity or comadin toxicity, anong antidote niya? Vitamin K. Kasi it will counteract the effect of your warfarin. So habang naka-warfarin ka, avoid spinach, kale, green turnips. Now, kapag naka-warfarin daw si patient or naka-coma din siya, ano daw yung imo-monitor mo? Monitor your INR. Warfarin. INR. Sir, wala pong INR doon sa choices. Anong meron? PT. Will you also choose PT kapag walang INR? Yes or no? Pag walang INR sa option po, laboratory assessment natin, will you also answer PT or prothrombin time? Yes. Dalawa ang dapat mong i-monitor kapag naka-warfarin si patient. It's either your INR or the international normalized ratio or the prothrombin time of your patient. Kanino mo naman i-monitor yung kanyang PTT or the partial thromboplastin time? Kanino mo naman yun i-monitor? Yung partial thromboplastin time na yan, kanino yon? Kay heparin naman po yun. Okay, very good po. Kay heparin din po yun. Then, avoid high sodium foods kasi heart condition po ito. Heart condition po ito. Take prescribed medication, inform the dentist before procedure, and control your heart rate with your medications po, like your beta blockers. Yan. So yun lang.
So I hope naintindihan po yung ating high yield or uh, hot conditions na nasa board exam ngayon, yung ating PVC, ventricular fibrillation, at saka yung ating itong ating huling diniscuss, itong ating mitral valve stenosis. Yun lang. Okay, key points to remember. Opening snap and diastolic rumbling murmur is a sign of mitral stenosis. Most common cause of mitral valve stenosis, rheumatic fever. AFib is common. So what should be the drug of choice kapag may AFib siya? Dapat naka-anticoagulant siya. Ano dapat ang anticoagulant drug niya? Warfarin, heparin, or aspirin. Yan. Then right-sided heart failure appears in late stage kasi mauna yung left side na masisira bago yung right side niya. So yun lang yung ating tatlo. Bukas wala. Kailan yung next natin? Sa 14. Sa 14 naman, I will discuss the other hot topics sa board exam is scabies, athlete's foot, pediculosis, ano pa yon? Yung mga high yield pa. So, yun yung aking mga discuss sa ating mga night sessions po. Yes. Okay, so I hope may natutunan kayo. So, on December 15, you will be having your first post-test po. So, yung post-test nyo ay halo-halong concept po yan sa mga natapos nyo mga subject. So, galingan ninyo kasi doon namin ginigauge yung level of understanding nyo sa mga naging lecture ninyo. Okay? So, I hope mas naintindihan nyo yung mga med-search topics, no? Kasi ang ginawa ko sa med-search ninyo is every night session, dala-dalawa lamang yung pinaglalaban kong sakit. Kunwari, hyper and hypothyroid, Cushing's and Addison's para mahimay natin. Hemodialysis and peritoneal dialysis, mga ganun. Ganun yung gagawin natin para hindi kayo ma-overload bukod pa sa lecture sa umaga. Yan. Okay? Advance reading your notes kasi sa 15 is meron kayong post-test. Your first post-test sa ARC. Yun lang. Okay, so time check. 8:02 na. Okay, so thank you for your participation, nurses. See you again sa ating next session, which is on December 14. Okay. Handout. Sige po. Papagawa ko kay Ma'am Nicole yung handouts ninyo. Okay, sige po. Sige. Okay, stop ko na yung recordings natin para ma-post ko din siya.